Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa mainit na talakayan ng mga mahalagang isyu na hinaharap ng ating bayan. Mayroon po tayong natanggap na balita na mukhang magiging positibo daw. Hindi pa kumpirmado ang application for bail na ma-approve in favor of Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, at pati po kay former Congressman Mike Defensor at mga kasama nila. At ang balita ay pilit na hinaharang ito ng ombudsman para manatiling nakakulong o nakapiit sina Senator Marcoleta, sila Senator Jinggoy Estrada, at pati po sila former Congressman Mike Defensor. No? Bagamat ang kaso na isinampa ng ombudsman ay non-bailable po ang nature, plunder, subalit at the discretion in evaluation of the court, may karapatan po na magpiyansa o mag-file ng piyansa ang mga akusado sapagkat the matter to do the application for bail ay matter of right na yan po ay ginagarantiya ng saligang batas. Depende po sa discretion at evaluation ng court kung ito ay mahina o hindi ang kaso. At sa tingin ng korte, kung hindi naman po flight risk o hindi naman tatakas ang mga naturang akusado at may karapatan sila na mabigyan ng pansamantalang kalayaan dahil hindi naman po sila sentensyado pa, ang pagkakaroon po ng piyansa ay karapatan ng sino mang akusado. We hope na mag-grant po itong petition for bail nila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at pati po kay dating Congressman Mike Defensor. Napakalupit at napakasama po nitong taktika na ginagamit ni Marcos Jr. at nila Boying Rimulya na magsampa ng gawa-gawang kaso, plunder, at kung ano-ano pang kasinungalingan at ihuhulog nila sa kategorya ng non-bailable na klase ng offense. And dahil dito, mga kababayan, nagkakaroon ngayon ng problema ang mga political opposition personalities and figures dahil sila po ay nagiging hostage sa pandaraya at diskarte na kaso na ginagawa nila Boying Rimulya sa utos siyempre ni Marcos. Ganyan din po ang kanilang gustong gawin sa iba pang mga personalidad like Senator Alan Peter Cayetano, kay Congressman Jing Paras, no, na namumuno ng grupo ng Kampilan. Kasama po si dating Congressman Congressman Leandro Liveste, and of course si Loren Legarda, si Senador Legarda. Lahat ng ito tinatakot at ginagamitan po ng tinatawag na weaponization of law, kung saan nagagamit ang batas, binubutas ang batas at iniikutan ang mga batas para magkaroon ng mapanupil na uri ng sistema ng panggigipit sa mga political opposition figures and personalities. Mantakin mo ang kay Senator Marcoleta po at kay Congressman Mike Defensor na kaso ay hindi po sangkot dito ang anumang pundo o resources na nanggaling sa gobyerno. Ito po ay part ng legitimate campaign donation. Subalit ginawan po ng kaso, ipinilit at isinilid ni Boying Rimulya sa kanyang tambubo ng uri ng mga paggawa ng kaso na frame up at bingo, nagkaroon bigla ng non-bailable cases si Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta. Ito po ay ginagawa ng lahat ng mga kandidato at politiko sa buong Pilipinas, sa buong bansa, na nagkakaroon po ng mga campaign donation at ito ay inire-report mo sa COMELEC o kaya ipapaliwanag mo sa COMELEC. Which for that matter, kung late man ang reporting ni Senator Marcoleta, ito po ay kanyang naipaliwanag ng maayos nila ni Congressman Mike Defensor doon sa COMELEC. Kaya walang nakita na batayan ang COMELEC para ikansila ang pagka-elect ni Senator Marcoleta bilang senador. Subalit, binutasan po ito nila Boying Rimulya at ng kanyang grupo. Lamang mapatahimik at mapapatanggal si Senator Marcoleta sa Senado. Dahil alam natin na tinik sa kanilang lalamunan ni Marcos, nila Lisa Araneta, nila Martin Romualdez
at ng grupo ng mga sindikato sa gobyerno ang isang matapang at matalino na uri ng senador na may paninindigan na hindi nila kayang hawakan sa liig at itali sa ilong. Ganyan po ang naging pagtrato kay Senator Marcoleta. At isa po sa nagkaroon ng maniobra dyan ay si Ping Lacson. Itinuturo siya ni Senator Alan Peter Cayetano na nakikipagsabwatan sa ombudsman, kina Matibag sa NBI, para po buligligin at kanilang lumpuin ang anumang mga political opposition movement sa loob ng ating Senado. At nang sa ganon, ang Senado ay lubusang makokontrol at madidiktahan ni Marcos ayon sa kanyang kagustuhan. Una dyan ay mawawala ang pagkakataon na magkaroon ng matino, matuwid na Senate Blue Ribbon Committee investigation. At nakita naman natin, ibinauna sa limot at gustong ipalubog sa lumot ng pagkalimot ni Marcos at nila Rimulya at ng mga kaalyado nilang senador ang sana ay independent at napakahalaga na papel ng Senate Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga sa 1.9 trillion pesos na mga iskandalo ng pinakamalaking pandarambong na ginawa nila Marcos at Romualdez. Ganon din po ang iba pang mga dapat maintindihan ng mamamayan na kung bakit na talagang ipinakulong sila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at sila former Congressman Mike Defensor ay para mawala ang pagbubuo ng malawak na grupo ng political opposition sa Pilipinas at mapahina ang loob ng mga naninindigan at malakas pa ang paninindigan na itulak ang pagkakaroon ng mga kritiko at pumupuna sa katiwalian at sindikato na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Pero kung mangyayari po na mapagbibigyan ng ombudsman, ng Sandigan Bayan rather, na makapagpiyansa sila Senator Marcoleta at ang kanyang mga kasama, pati na po si Senator Jinggoy at si Congressman Mike Defensor, malaking bagay yan sapagkat ang korte ay maninindigan ng malaya at hindi nakokontrol ni Marcos at nila Rimulya. Subalit, ang mga nakaupo ngayon na hukom sa Sandigan Bayan ay mukhang tinatarantado din po ni Boying Rimulya at tinatakot nila na kung hindi susunod sa kanilang kagustuhan na manatiling nakakulong itong mga personalidad ng opposition, kagaya nila Senator Marcoleta at mga kasama niya, ay iipitin din po nila ang Sandigan Bayan. Alam po natin yan, na may kakayanan gawin ni Marcos yan, lalo pa kung gaano kaabusado ang kanyang ombudsman. Nakita naman po natin sa Korte Suprema, halos ay nagkaroon din po ng pagkatameme. Ang Korte Suprema doon sa tinatawag na transcendental issues with urgent and transcendental need for resolution na dapat ay ginagawa ng Supreme Court, nagpabaya din ng Korte Suprema. Halimbawa, itong pang-aabuso at paggamit ng fishing expedition at mga illegal na gawain sa impeachment ni Sara Duterte, nagtahimik at nagbaliwala ang Korte Suprema. Ganon din po sa kaso ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa questionably maanomalya na paggamit ni Marcos ng ICC released na warrant of arrest laban kay laban kay Senator Bato de la Rosa. Nagtahimik po at nagpawalang baliwala lang ang Korte Suprema. Ganon din po sa mahigit isang taon na pagpapapadukot at illegal na pagkuha at pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Nagtahimik lang at nagbaliwala ang Korte Suprema. So these are indicators that indeed the pressure of the immense power, influence, at the same time pera na hawak nila Marcos at Romualdez para kanilang tarantaduhin at baluktutin ang mga institutions of democracy. Kagaya ng binabanggit ko, Sandigan Bayan, Supreme Court, upang pumabor ang pagkakataon na sila ang nagdidikta kung ano ang
dapat na gawin at timpla ng naturang mga institusyon pagdating sa mga kontrobersyal na mga kaso. Talaga naman pong hindi may pagkakaila ang maruming laro ng maniobra nila Marcos at Romualdez. Kaya sana manindigan at may konsensya na gagawin ng Sandigan Bayan na maigrant, no, mabigyan ng pagkakataon na magkaroon muli ng temporary nilang kalayaan sila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at pati po si Congressman Mike Defensor habang nililitis ang kaso nila. Hindi naman sila aalis, pwedeng manatili ang whole departure order laban sa kanila. At pwedeng sila ay ipagbabawal na mag-travel outside ng bansa to go abroad. Pero bigyan sila ng kalayaan habang nililitis ang kaso. So bakit sila ikukulong? Kasi ang pagpapakulong ay dahil po yan sa hindi ka pa pinaparusahan. Dahil ang pagpaparusa ay doon pa sa paghahatol. Ang pagpapakulong o paglimita ng iyong liberty o kalayaan sa mga non-billable cases ay dahil para hindi ka makatakas. Mukhang hindi naman po tatakas at hindi po magtatago si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor. So bakit kailangan silang ipagkait sa kanila at supilin ang kanilang kalayaan na maging malaya? Na yan naman po ay ginagarantiya sa saligang batas. Hindi pa po sila convicted. Kagaya din po kay Pastor Kibuloy. Hindi rin po siya convicted. Iisa lang ang testigo, iisa lang ang complainant, and yet ipinagkakait sa kanya ang kalayaan niya bilang mamamayan. Ganyan din po ang nangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagkaitan din po sila ng mga kalayaan po nila. Kaya naman tayo ay nananalangin at nagkakaroon tayo ng taimtim na pag-asa na sana tingnan ito ng korte na hindi po makatarungan na ang mga akusado, lalo pa sa kalagayan po ni Senator Marcoleta at ni former Congressman Mike Defensor, ay ginagawa-gawa lang ang kaso na ito para sila ay patahimikin, supilin at lupigin ang kanilang paninindigan na sumasama sila at naninindigan kasama ang oposisyon laban kay Marcos. Sana po ay bigyan ito ng atensyon ng korte na maging patas. Litisin ang kaso, ipresenta ang ebidensya, pero pansamantala po, pwede namang palayain sila dahil hindi naman sila tatakas. Sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. So tingnan natin po, next week yata ay magkakaroon ng oral arguments or presentation of evidence kung kapanipaniwala at nararapat ba ang pagkakaroon ng pag-grant ng korte ng Sandigan Bayan ng bail petition para kay Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor, and hopefully pati po kay Senador Jinggoy Estrada. Uulitin po natin, pwede naman pong umusad ang kaso nila. Litisin sila, magkaroon po ng fair, honest, and speedy trial, pero hindi po nararapat na sila ay i-deny ng kanilang basic rights na maging malaya at i-enjoy ang kalayaan na ito habang hindi pa po sila nahahatulan na sila ay may sala, guilty beyond reasonable doubt sa mga kaso na ina-alleged against sa kanila. Kaya tingnan po natin kung makakalabas po sana sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta at sila former Congressman Mike Defensor, mas lalo pong maging aktibo at dynamic ang opposition movement sa Pilipinas sapagkat kasama po si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy doon sa pagbibigay ng mga pananaw hinggil po sa proseso ngayon ng impeachment trial, and they can be allowed to participate in the decision making as well as in the period of voting para sa desisyon na gagawin patungkol sa kaso na ito na isinampa sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kung ipagkait po ito sa kanila, bagamat hindi pa naman sila sentensyado, hindi pa nga halos umuusad ang paglilitis, ay mabigat din po ang
negatibo na implication yan sa kanilang buhay at sa kanilang panunungkulan sa ating mga mamamayan. So sana po maging patas at maging makatarungan ang pagtingin ng Sandigan Bayan upang maibigay po ang karapatan ni Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and former Congressman Mike Defensor at mga kasama nila na makapagbigay ng piyansa at nang sa ganun po ay makapag-participate sila muli bilang mga malayang mamamayan at malayang opisyal ng ating gobyerno. Bantayan po natin kung saan patungo ang ganitong uri ng mga maniobrahan ng ombudsman. Sana kung mayroong dapat makulong at dapat mapapanagot at mapaparusahan, yung totoo talaga na nagdambong at nandurukot, nagnanakaw, nangungurakot sa kaban ng bayan. At ang mga ebidensya at mga pahayag, malakas po na itinuturo ng pangyayari at ng mga pagbubunyag si Ginoong Marcos at si Martin Romualdez, pero hindi sila kinakasuhan. Hindi po sila hinahabol ng batas. Bagkus they enjoy the protection of the law kahit na sila ang lumalabag sa batas sa totoo lang. Mga kababayan, sundan niyo po si Ka Eric sa mga balita at talakayan at iba pang mga maiinit na mga pagbubunyag at pagpapahayag dito po sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa mga nagtatanong kung paano po makakatulong kay Ka Eric, sa atin pong GCash line, ang gamit ko po personally, yun din ang number ko, yun na rin ang GCash line ko. You may send whatever small support that you can, and you can also coordinate for whatever line of support that you wish na gamitin nyo. Ang numero ko po ay 0916-308-7710. Kay Langging po yon sa wife ko. 0916-308-7710. Kay Ka Eric naman po, kung direkta nyo gustong ipaabot ang mga pagtulong, ang gamit kong numero at GCash line ay 0956-582-0764. Uulitin ko po, 0956-582-0764. Kay Ka Eric po yan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and protect you also, and Allah be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!